sa ating kalayaan, sa ating soberanya. Di ko kaya to eh. Nalabag ang ilang karapatan ni Presidente Duterte sa ilalim ng Saligang Batas ng Pilipinas. Wag na tayo magpahirapan ng katawan. Sabi ko, kakalas na muna ako kung nahihirapan kayo. Nabunutan rin sila ng tinig. Mas maraming Pilipinong nakikinig sa katotohanan kaysa sa kabulastugan. Sa totoo lang, hindi ko masyadong tinututukan yung kampanya. Nandito ako sa investigasyon. Parang naisang tabi na, nakatutok talaga ako dito para malaman kung ano pa. Ma'am, yung hindi pagbanggit ng Pangulo sa inyo last campaigns Cavite Laguna, you take it as mukhang masama loob sa inyo? Yeah, okay lang, walang problema. Kasi nga sabi ko, nakatutok naman ako dito. Hindi naman na eleksyon, kampanya, politika ang pinaka-importante. Nangingibabaw sa akin itong mga dagok sa ating kalayaan, sa ating soberanya. Di ko kaya to eh. Talagang ipaglalaban ko yan eh. Yung pag hindi yung hindi binanggit, pagkatapos sabi labing isa na lamang ang kanilang kandidato, wag na tayo magpahirapan ng katawan. Sabi ko, kakalas na muna ako kung nahihirapan kayo. Mas madali naman ganun, okay lang sa akin, walang problema. May offer bang PDP laban nun para i-adapt kayo? Ang sabi may nag-aampon, hindi ko masyadong pinapansin eh, kinakarir namin to eh. Naduling-duling na nga kami kagabi eh. Just in case open kayo, ma'am, kung sakaling i-adapt kayo ng PDP laban. Alam niyo maganda naman yung libre, di ba? Yung malaya. So, mulat sa poll, sinabi ko, independent ako. Pero yun nga, dun sa lawag, syempre, yung anak ko nagmamaktol. Bakit hindi ako pupunta? Di pumunta ako, ganun. Tapos may mga kaibigan, pumupunta. Noon pa naman eh, hindi naman ako present sa lahat ng lugar. Oo. Sa Carmen Davao, absent ako dun. Ayun. Tsaka sa Dumaguete yata, ewan ko, saan ko ba hindi masyadong pinuntahan. Wala naman. Siguro, nabunutan rin sila ng tinik na sabi ko, kakalas na lang ako para simple at klaro. Parang maliwanag na maliwanag. Mabalik ko lang po kay former President Duterte. Is it your conclusion as chairperson of the Foreign Relations Committee that what happened was extraordinary rendition? Hindi pa tayo maabot doon. Yung binasa ko 3 pa lang, preliminary finding pa lang to, na talagang walang obligasyon ang Pilipinas na i-aresto si dating Pangulo, na yung ating pamahalaan ang determinado na lumahok doon sa pag-aresto ni Presidente Duterte at ikatlo na nalabag ang ilang karapatan ni Presidente Duterte sa ilalim ng Saligang Batas ng Pilipinas. Ma'am, hindi totoong biglaan, pinagplanuhan siya. Yun ang inyong conclusion, pinagplanuhan. At tinitignan pa namin yung dates kung kailan nag-umpisa kasi walang kaliwanagan. At paiba-iba nga yung version. May lumabas nga na nagulat din ako yung March 12 lang, yung DOJ, kung bakit ganun. Tapos na ang lahat, tsaka lang pala natanggap ng DOJ. Ma'am, kasi yung claim ni Vice President Sara na it was an extraordinary rendition. So, ma'am, ano yung nakikita yung grounds for it to be considered as extraordinary? Wala pa kami dun eh. Inaalam pa lang natin kasi nga preliminary pa lang to. Tinitignan ko pa lang dahil ang taas pala ng interest di ko akalain na ganun kadaming manunood. Tanong ko lang po ayaw niya bang manalo? Bakit niya kakala sa administration at this point? Oo nga, sabi nga suicide bomber nga daw ako eh. Palagi nilang pinagmamalaki yung kanilang machinery. So why do this now? Because it's more important to me. May bagay na mas mahalaga sa politika. May bagay na mas mahalaga kaysa sa kampanya at panalo. Anong ibig sabihin ng senador na walang bansa? May kahulugan ba yun? Pero hindi yung indication na mas matimbang ang mga Duterte kaysa Marcos. Palagay ko, lampas-lampas na to sa Duterte at Marcos. Ang pinag-uusapan na dito, yung soberanya ng ating bansa. Mabigat na to eh. Ibang usapan na to. Kung ano-ano ng dagok ang nangyayari, eto nga, yung mga EDCA sites, yung mga Typhoon missiles, yung sangkatutak na banggaan, kuno, dyan sa West Philippine Sea. Ano lang matitira sa atin? Pati yung mamayan, dinadampot na lamang at naging probinsya na tayo ng dahig. Ma'am, sabi ni Senate President Escudero, hindi daw na-compromise yung sovereignty ng bansa dun sa pag-aresto at pag-surrender kay Digong sa ICC.
sabi niya, under existing laws, yung daw mga akusado ng crimes against humanity ay pwede talaga ireklamo sa ICC. And then, Pilipino at hindi dayuhan yung nag-file ng kaso sa ICC. And then, wala pa rin daw kaso dito si Duterte. So, walang local court ang naagawan ng jurisdiction dun sa pag-surrender kay Duterte. Wala rito si Senate President Cheese, hindi ako makikipagdebate na wala siya. Ba't naninindigan kayo na na-compromise yung sovereignty? Yes, very clearly. Sorry, sabi nyo, may mas mahalaga kaysa sa kampanya at panalo. So you're willing na matalo dahil sa pakikipaglaban nyo dito sa ICC arresting Pangulo? Hindi naman ako matatalo. May kandidato bang matatalo? Siyempre, lahat ng kandidato naniniwalang mananalo. Mas maraming Pilipinong nakikinig sa katotohanan kaysa sa kabulastugan. Kaya naninindigan ako na kinakailangan ipaglaban at tayuan. Ang mali ay mali, ang tama ay tama, ang batas ay dapat mangibabaw sa lahat. But you admit, ma'am, or do you feel na naapektuhan yung kandidatura nyo dahil sa Baliktad yata. Ramdam ko baliktad. Ano pong ramdam nyo? Kasi maraming tao na hindi naman masasabing pro Duterte, hindi naman sasabihin na anti-Marcos, na nagalit sa pangyayari. And you feel that will help your candidacy, ma'am? Hindi ako nag-imbestiga para mangampanya, para sumikat. Labis-labis na nga yung sikat namin. Yung apelyido ko nakakasindak eh.